pagpapatuloy nga dito sa ating biyaheng Metro Cavite, no? Syempre, andito pa rin si Christian Senior and Junior, no? At pupunta nga po tayo sa isang Pakita lang natin ito, Paps. lugar ngayon na may pupuntahan tayo. Ano yan, Paps? Hindi, Paps. Pakita lang, hindi naman ho tayo papasok dyan, Paps. Like, ano lang ho natin. Sige. Makita lang ho natin na ngayon po ay nasa Grand Riverside Subdivision ho tayo. Okay. Makita ho natin dyan sa ating camera. At ang i-update po natin ngayon yung ginagawa pong kalsada sa malapit ho papunta sa Fiat Lux Academy. Na ang connection po niya direkta po sa Arnaldo Highway. Kasi po, sa ngayon po mga Paps, yung mga students po ng Fiat, para po makapunta sa kanilang school, ito po yung dinadaanan. Ito pong makita ho natin subdivision na to. Opo, masikip lang siya. Tapos, syempre, makikiagaw ka pa sa mga residents na nasa loob, di ba, ng mga Paps? Yes, Pops. So, malaking tulong siya. Pero ngayon, mga Paps, nakita na po natin na parang minarket lang siya ng Fiat as direct access from Arnaldo Highway directly na sa school nila. Pero kung makikita nyo yung project, ano siya DPWH project public project siya. Public. So, bati naman ang magiging main reason niya is to serve a private school, di ba, no, Paps? So, ang may theory ko kami na baka kung saan ko kaya ito kukonect aside pa from Fiat. So chances is meron pa siya ibang connection, no? Kasi nga yung point ni Junior, DPWH project siya, bakit si privately owned Fiat Lux ang makikinabang, no? Siguro Yes, partly, no? Partly, Diba? makikinabang talaga, no, Paps? Pero it might serve a greater purpose, no, mga Paps? Yun, which is ano yun, mga purpose na yun, anong mga possible na kalsada kaya pwede niyang tahakin. So, kung alam niyo po mga Paps, yung sa may Open Canal Road, yung ginagawang kalsada sa River Park, di ba? May makikita tayong malaking signage doon na Yes. River Park. May ginagawang kalsada doon, no, Paps? Kung idediretso yung kalsada na yun, baka ho mag-intersect sa dito hong Ginagawa dito. Oho. So makikita ho natin siya dito ho siya sa ating right side. Maya-maya ho, makikita na rin ho natin siya. Yes, yung may clips naman tayo nun, yung nasa River Park nga, yung sa may open canal na ginagawang kalsada doon, which is yun nga, baka no, sa kanan dito, no? Ito na siya mga Paps. Hindi ko alam kung kita pa sa ating screen. Yeah, pupunta naman natin yan. So ito na yung ginagawa pa, Fiat Lux. Yes, Paps. Yan, nasa kanan. Direct access to itong dinadaan natin na Arnaldo Highway ho. Tsaka Pops, ang pinaka-major effect niya lang din. Kasi di ba kanina nadaanan natin yung Lancaster Boulevard na which is heavily traffic na rin yun yung road na yun So kapag nagkaroon nito, di ba, magkakaroon sila ng alternative. So ito na yun mga paps. So ayun yung Fiat Lux. So. Mga Paps, correction lang ho. Ito yung Fiat Lux Gen 3. Hindi yung nadaanan Kanina kasi natin. galing tayo sa Fiat Lux naman. Sa Dasma. So technically, maiksi pa lang pala siya, no? Maiksi pa lang siya, Pops. Okay. So hanggang dyan pa lang pala siya, no? Pero doon sa dulo niyan is nakakita kami ng groundworks na rin naman. Siguro paliparan natin ng drone, no? So Sige. Baba tayo mga paps. para matahin na rin natin. Okay, so yun nga mga paps, no? Marapati na natin napuntahan natin somewhere dyan sa bandang kalagitnaan siguro, no? Pwede naman tayong palipad ng drones. Oo, paliparan natin ng drone. So pwede naman tayo magpalipad dito, kaso nga lang medyo malayo distance Mainit kasi mga paps, ang hirap pag mainit. So at least yung malapit-lapit makikita pa namin, madali ma-recover. Baka biglang bumagsak, sobrang init So yun nga, no? Christian Junior, base sa napag-alaman natin sa aming napagtanungan ay dudugtong siya sa Navarro Bridge, no? Yung sa Lancaster, palabas ng Imus, no? Which na-vlog nyo na nga po rin dati, no, Paps? At mukhang malakas naman yung progress kasi ilang buwan na rin ho siya, no, Paps? Malamang, hindi pa natin nababalikan yun Nakakatuwa kasi, yun nga, Paps, diba? Yung Navarro Bridge, ang i-connect niya, Imus. Imus. So, alternate route siya from Open Canal. Or Daang Hari Extension, no, Paps? Pwede. Hindi po ito yung alignment mga paps ay nasa gawi po natin kanan Okay lang. Kaya na, okay lang. Kita naman. Ito ay wala lang, service road lang namin.
Service road ho ng ito. Hindi ako ng mga ano ho yan, ng mga heavy equipment. Oo. Pero yun nga, may punto naman, no, na since project nga to ng DPWH, meaning to say publicly funded to, no, and hindi naman pwede na exclusive lang ito sa Fiat Lux Academy, no. Tsaka Pops, kung titingnan mo is malayo rin pala sa kanila. Oo. Mag-access din talaga sila. Oo nga, no. Minarket lang din nila kasi nga syempre ang hirap din naman kasi na ang access nila is sa loob ng subdivision eh. Yes. So, May market na para mag-enroll kayo sa Fiat Lux. At naman nga na po natin kanina na ang sikto ng kalsada po no sa Riverside subdivision. Teka lang pa niya. Yun, ganda ng pasulubog. Kaya dito lang tayo. Safe side tayo. Simentado na yung area na ito, no? Ito yung bahagi dito banda. So yun nga mga paps, no, aside sa aerial footage natin, syempre mas maganda rin makita nyo siya yung may mapa, no. So subukan natin na drawingan yung mapa at malaman natin kung paano ba. kasi Pops, ang paalala ko lang din sa mga viewers natin, mahirap din talaga yung yung ginagawa natin manghula din ng alignment kasi wala din talagang nilalabas ang DPWH, ang mga LGU about dito. True. Hinuhulaan lang din natin yung alignment na luckily most of the time tumpak, tama yung nagiging alignment. Hindi po namin sinasabi sa inyo mga paps na yun na yun, ha? Yun na yun, hindi siya. Ano lang yung mga paps, kumbaga guide lang. Parang guide lang na mukhang ganito ang magiging kakalabasan ng True. Hayaan nyo na kami magpabilad sa araw mga paps, kami na bahala doon para makita nyo. No, ay sumabaybay na lang kayo. Ayan, sige, dito tayo. Ano? Kasi daanan doon ng dito, ito, ganda magbilad dito mga paps yan, no? Sunday. Di ba? Nakapuno-puno.
So anyways mga paps, going back, ayun na nga no, kanina sa ating aerial view, kita na yung ano yun no, City Hall ng Imus no, Pops, Imus Boulevard. Imus Boulevard So, actually parang, no, parang may higher chance din na talagang makonect siya sa Navarro Navarro. Beach. Navarro Bridge. Kasi tiningnan din naman natin sa mapa, tsaka dun sa drone, no, na malaki yung possibilities. Yes. So Junior, anong inputs mo? Ikaw ang master dito. Well, Pops, I think magiging ano dito, no? Parang Imus Gentry Bypass Road, no? Pwede no? Kasi Oo nga, no? may bypass road ang Gentry papuntang Tansa at saka papuntang Dasma. Yung Dasma, yung blinag natin kanina, tapos yung Tansa, yung sa may Maple Grove po, ano. So ito naman, Gentry to Imus. Malapit po sa City Hall, sa may Imus Boulevard. At kaya din po siguro ginawan ho ng Navarro Bridge ho doon. Kasi kung makikita natin ho, malapad yung Oo. Navarro Bridge, no, Pops? Pero yung kinonect niya, diba, from Imus Boulevard, malapad talaga yun eh. Pero dito sa side na Gentry, ba't masikip, no, Pops? So baka ito lang yung sagot doon sa curiosity natin na ba't malapad yung bridge na kinonekta. Pero Pero, yung mga supporting, parang secondary roads is masisikip. oo, yung pinagdugtungan niya dito sa side na Gentry, masikip. No? So baka ito lang yung kasagutan na yun, no, Pops? Itong katabi ng Fiat Lux. Kasi, yun nga po, sabi ng isang construction worker, talaga naman daw ide-diretso ko doon. Wait lang mga paps wait lang po. Sige lang mga paps. Paps Chris na dihinto mo na kita sandali Sige po. Okay. Ay, ito yan. Alam na pa siya, nadaanan na natin siya. Anyway. Okay, so continue tayo mga paps. Gusto nyo ikot tayo? Tingnan natin yung para makita rin nila, no? Sige po. Ikutin lang natin. So, ayan o, Pas, bukod pa ho doon, itong ginagawang bypass road ito, pwede rin ho siyang mag-connect ito, itong madadaanan ho natin, itong Ito, no? pinagtipunan, yes, Paps. Ito sa kanan. Ito po, yan. Itong Ito. pinagtipunan Santa Clara Bypass Road, wherein ang kinokonekta niya, ito pong Arnaldo Highway, at saka yung Governor Fair Drive po. Oo. Doon ho sa may City Health Center po ng Gentry. Okay. So, ayun nga, Paps, hindi na naman siya pantay na pantay, no? Medyo tabingi siya ng konti. Pero malapit na rin. So baka ito siya yung maging intersection niya, mga Paps. Yan. Ang mahalaga lang naman ay magkaroon ng mga alternate access, no? Yes, Paps, para maiwasan na yung congestion sa Governor Ferrer at saka sa itong Arnaldo Highway. Kasi, for example, ikaw, no, taga Navarro ka. Tapos gusto mo pumunta ng pinagtupunan. Ang tendency kasi ko nun, magtatraffic ko dun sa kanto ng Malabon ng mga Paps, mga gentle side na nating Paps. May alam naman ho natin yung Malabon talagang traffic na yun sa kanto ho ng Malabon. So at least ito, pag nagawa, mapabypass na ho natin yun. Yung Yun, traffic sa harapan lang natin yung ano yan. yung Fiat. Yung Or Fiat. Bypass road. Tsaka Pops, nakakatuwa din dun, Pops, kasi bali magiging tatlo na yung access ng Lancaster, no? Kasi yung Lancaster talaga, nakita naman natin na ang daming residente niyan. Tapos ang access lang nila dito sa Gentry is yung Lancaster Boulevard na talagang nagiging choke point na rin, no? So, bali with that bypass road, magkakaroon na ng tatlong parallel roads, no? Yung Lancaster Boulevard, yung dyan sa may bypass road sa may Fiat, saka itong Manalo Road. Manalo Road. Yes. No? Ito, Paps, malapit na natin madaanan yung Manalo Road, Paps. yan. Yan, sa kanan lang ho natin yan. Ayan, may street signage ho tayo nakikita. Ayun ho yun. Kaso masikip, Pops, no? Iyon, yung problem dyan, Paps. Masikip. Masikip siya, tapos napakadaming sinuserve doon na residential projects sa Navarro, Barangay Navarro. So mas maigi ho, kung magkakaroon ho tayo ng bagong 2x2 lane, malapad na road na makakaserve din ho sa Barangay Navarro. Ito sa pakalan, no? Yan. So alternate siya na access. Isa tayo. Diretso lang tayo. Diretso na tayo. Tapos ang kagandahan pa doon, yung Imus Boulevard, which is yun yung naging bagong parang bayan ng Imus. Makukonect siya sa lumang bayan naman ng Gentry, no? Yes, which So is yung itong mga population pwedeng area. gumala, no? Nakakatuwa rin. So ang daming road projects talaga dito sa Cavite, ano? Hindi na ubos-ubos, no? Para siyang para tayo naglalaro ng puzzle, Ha! no? Nag-ano ka na lang kung saan. Every time na nabiyahe tayo, parang may possibility Bagong na puzzle ganyan. piece na nakikita. Saan kaya ito mag-fit to sa greater picture? Oo, ang galing. So tulad nga po ng sabi sa inyo mga paps, follow nyo nga lang po kami sa Metro Cavite and Beyond sa Progreso Pilipinas.
kami na po bahala sa pagpasyal sa inyo, no, para sa mga projects dito. Mapakalsada yan, mapa township developments, or kahit ano, kahit nga restaurant eh, di ba? Basta all about Cavite. Economic progress, no? Pops? Yes. Or yun nga yung nickname na Metropolitan Progress ng Cavite. Yun. And beyond. And beyond. The other things. Tapos yun nga rin din pa sa bali humihingi din tayo ng ano sa ating mga viewers na if ever meron silang makita ng mga proyekto, no, kasi hindi naman talaga din lahat cover natin, lalo na sa mga upland, western areas. Magsabi lang din, no, sa page or kay chat nyo si Sir Joey ng si Mas Joey ng Progreso Pilipinas para kapag nagkaroon kami ng time na i-feature siya, mapuntahan, no. Yes. So, Pero ano yan, lang tayo dito ng mga Pops. lahat ng mga yan, Pops, may approval pa yan dapat ng aming financier. Ng aming Yeah! Si Anthony. may pag-gas allowance. Gas merienda. Food allowance. Anyways, nakakatuwa naman yung ating biyahe ngayon. Yes, may init siya, pero most of the time na nalabas tayo ng sasakyan, nakikisama naman, no? Diba? Kumukulimlim, no? Kumukulimlim. So, Wala thank nang you, Lord. kanina. Yun, so, ano na ba tayo? Tamang Palamig muna. palamig, halo-halo. Saan tayo maghalo-halo? Punta kay Manong. Manong Barbs. Yung Manong Barbs sa Imus, soon to open eh. Ako, anong kaya na mag-open yun? Tapos may pa sa Mana Town Center ho, no? Sa Advincula Avenue. Meron ba? Opo. Pero ano pa, take out mo lang siya. Hindi siya yung talagang dito na resto. I see. Tapos sa Rosario na rin, mayor na yun. Take out na rin siya mga Pops. Sa Manong Barbs, baka naman. Na-mention eh. So yun lang. Well, ano bang next trip natin? Maganda sana marami-rami tayo eh, no? Masaya yung marami, tapos diretsong gala na, no? Yung paggabi, no? Magaganda-ganda siguro ngayon, ang matagal na natin hindi pa na-update ulit is yung Cavite Government Center, no? Malapit na magbukas. Ang Carmona, no? Ang dami natin na Padayo post tayo ni about Pops dyan, no, Oo. Pops? Si Pops Carlo na taga Bulacan pa. syempre ang hinihintay ng lahat. Pati ni Anthony. Ayan. Hinihintay ni Anthony. Ang Landers Vermosa. Landers, ayun pala tama, Landers, nawala sa isip ko. Oo mga Pops, pag ako'y nagawi, sabihin ko lang kay Pops Anthony, kailangan ko ng pangkape sa Starbucks. Para makaparada doon, makasimple ng lipad ng drone, ano? Sige. Tsaka ng SNR, no? Na ang ganda na rin ang progress, no? Sa Bacoor. By July, no? Galing, so napakarami na dito sa atin talaga sa Cavite, ano? Pero yun nga, mahalaga pa rin talaga, no? Para sa atin, no? Tayo naman, gusto natin yung mapuno pa rin. Malaking bagay, mga Paps. Meron na ngayon, tinan mo. May sinabi to si Christian Jr. na ano ba yung parang sobra na yung development sa part ng land na ito. Sana iiwan na yung mga yung Upland Cavite, Pops. Upland Cavite, no? Mas maganda kung i-preserve na natin sila. Except Tagaytay, kasi Tagaytay talagang city na ho talaga yun. Pero siguro yung Silang, Amadeo, gano'n, Pops, Indang. Kaso ang sad true naman kasi dyan, Pops, tulad dito sa atin, sa local government kasi parang competition sila eh. Oo nga eh. Kaya yung mga municipality, talaga napipilitan din silang Mag-develop. mag-develop kasi nga doon sila kukuha ng pondo para rin sa kanilang mga residente. Sana kung meron tayong ganun na sabihin natin sa provincial government na may proper zoning na parang itong municipality na to, i-label ko lang siya, i-categorize ko lang siya as agriculture, yun lang ipapayamanin natin sa kanya, agriculture. Kaso nangyari kasi ngayon lahat, Pops, lahat gustong maging Metro Manila. Lahat gustong magkaroon ng Commercialized. Gustong maging Makati. Yes. Yun naman yung sad ko. Kaya kahit i-wish man natin na magstay ang upland sa ganon na rural vibe, na provincial vibes, talagang darating kasi lalo na ngayon may east-west lateral, di ba? Nakita natin. Ngayon, puro niyogan pa ang makikita mo dyan, pero soon
Eh, di ba? Magkakaroon na dyan ng mga, may mga subdivision na, di ba? Subdivision na. May nakikita ka na sa Facebook na yung mga listing ng mga subdivision. Ang catchy nga ng name ng subdivision, Ayun. Vermosa. 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 Tapos, meron pang isa is yung kay Camellia. Meron ng part sa Alfonso, meron ng may baka-soon sa mga Bailen, Mendez. Oo, yung East West ang isa pa yan, malaki potential niya, no? Tsaka kasi Paps, masarap pa rin kasi na yung kapag mga gantong season, kasi itong season na to is yung outing season to di ba? Yung meron ka man lang mapasyalan na 1 hour away dun sa kung saan ka nakatira. Dito ka sa Imus or Gentry Park, makapunta ka ng Alfonso, ng Bailen, makaligo ka sa mga spring ng Undang, ay mga falls nila, di ba? Running water